Good day, class. Again, welcome to our virtual discussion. Today we will talk about health awareness, and let's be a health aware. From this lesson, we will enumerate the effects of bad health habits and explain the best practices in maintaining the good health habits. Dito sa topic natin ngayon is malalaman natin kung ano nga ba yung mga bagay na ginagawa natin na hindi maganda sa atin or hindi nagkakaroon ng magandang naidudulot sa atin. At dito din ay malalaman natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin para maiwasan ang mga ito. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Unang larawan, 'di ba? Parang ganun tayo minsan sa sobrang depresyon or sa sobrang problemado is parang nalulunod na tayo or tila hindi na natin kaya yung mga pinagdadaanan natin. Ayan, depression, di ba? Kapag sa atin ay sumanib yung depression is marami tayong mga bagay na nagagawa sa sarili natin. Maaari tayong ma-involve sa mga iba't ibang masasamang gawain. Ito yung latest issues about depression. Ayan, di ba? Viral. Totoong story kung bakit siya nagpakamatay dahil sa module. Diba? Sa social media or sa internet ngayon, iskalat na yung mga estudyante na hindi nakakayanan ng pag-aaral. Malinaw? Kumbaga dito is, paano nga ba natin may iwasan yung mga ganyang mga bagay? Paano natin may iwasan yung stress? Paano tayo magiging healthy? Kasi when we say pag healthy tayo, hindi lang physical yan. It's also mental and social. Many of us try to live healthy lifestyle. We do various things to become fit and to achieve our desired physique, often without first knowing and understanding the consequences. Sinasabi lang dyan na lahat tayong mga tao is hindi naman talaga naghangad na maging mataba or maging mapayat, di ba? Lahat tayo ay naghangad na magkaroon ng healthy lifestyle kung saan yung tamang pangangatawan at yung katawan na hindi madaling dapuan ng sakit, di ba? Yun naman lagi yung pinaka nagiging vision natin or hangarin natin. Pero kasi minsan dahil sa desire natin na magkaroon ng ganon is hindi na natin nakikita or naiintindihan yung maaaring mga consequences ng mga ginagawa nating hakbang para makamit yung hangarin natin or desire natin na physique. Our health becomes a risk and prone to the different risks that can affect our capacity to do daily physical activity. We need to realize that there are some common health practices, particularly when dealing with stress, that need to be corrected right away, especially among the young ones. Some stress coping measures affect or show in a person's eating or sleeping habits. Kumbaga yun nga. Kumbaga, one of the problem of different countries, not only in the Philippines, is yung tinatawag nating stress. Diba? We don't know how to handle stress. Kasi pag problemado ka, parang yung problema na yun yung problemado ka, tapos lalo pa siyang nadadagdagan kasi napapabayaan mo yung sarili mo, yung health mo. Kumbaga yun nga, especially sa mga young Filipino natin, dahil ang mga kabataan ngayon is masyadong involved sa mga social media, is talagang mabilis lang din ma-stress. Diba? Yung patience natin is umuunti na lang or umiikli dahil na rin sa nasanay tayo na dahil sa mga technologies is napapabilis lahat ng mga bagay. Ngayon kapag dahil doon is hindi na tayo natitrain na mag-antay. Ngayon dahil sa mga ganon, may mga changes in behavior due to the technologies. Kaya ang mga kabataan is masasabi ko talaga na mabilis lang ma-stress. Kumbaga yun nga, sabi dito, kadalasan sa mga stress na mga tao ay nakikita yan kapag masyadong, ayan, sa picture, masyado kang palakain. Di ba may tinatawag tayong stress eating, yung kapag feeling mo ang dami mo nang ginawa or ang daming pinagawa sa'yo this day, ang gusto mo is magwalwal, di ba? Walwal days, di ba? Pag exam, for example, after ng exam, kailangan nung normal pa tayo is talagang may gala or may kainan. Kasi yun yung stress na tinatawag. Gusto nyo i-release yung stress sa pamamagitan ng pagkain.
Next is yung yung lack of sleep, di ba? Kapag stress tayo, ay isa sa mga nagiging epekto sa atin. Kumbaga, hirap tayong makatulog. Eating habits, sleep, and stress management. What goes wrong? Okay, now let's talk about eating habits. We can always eat the food that we want. There is nothing wrong with eating, right? It only goes wrong if we consume less or more than what our body needs. Also, when we eat unhealthy food, this can lead to being underweight, overweight, or even obese. This is alarming to see that many are suffering from the malnutrition, overweight, and obesity. Okay? Kumbaga dito sa eating habits, di ba? Especially in the Filipino culture, mahilig talaga tayong kumain. Mahilig tayo sa carbohydrates. Part na ng pagkain ng Pilipino, yung kanin or yung more on carbs tayo, di ba? Umaga, tanghali, hapon, kadalasan is talagang hanggang gabi nagra-rice. Kumbaga, ayun kasi yung part na ng culture natin. Ayun, pero hindi na mawawala yun. Pero di ba, sabi nga dito is may mga pagkain kasi na hindi talaga healthy, or di ba lahat naman ng kulang or lahat ng sobra is parehong hindi maganda. For example, nagkulang ka, hindi maganda yon. Kulang ka sa protein or carbohydrates or even mga vitamins, hindi maganda sa kayo yon. Ngayon kapag sobra naman, hindi din maganda. For example, sobrahan ka sa carbohydrates, sobrahan ka sa fats, hindi din maganda. Kumbaga dapat kasi in eating habits, pag may eating habits tayo, ito yung control natin, yung kinakain natin. Kumbaga alam natin kung hanggang saan lang dapat yung pwede nating kainin, kasi napaka-alarming. 'Di ba? Sabi nga, marami nang nagsasuffer about malnutrition, overweight, and obesity, which is hindi naman talaga natin maitatanggi sa ating mga Pilipino na marami talagang gantong issue about eating habits. Underweight people are often found to suffer from the malnutrition due of lack of adequate nutrients in the body. Many of them do not get the right amount of calories to fuel their bodies, thus they tend to the lack of energy to do regular tasks at home, school, and work. Their immune system also gets weak, comprised, making them prone to the health risk issues such as anemia and osteoporosis, di ba? Sa pamamagitan ng mga dahil sa pagiging malnutrition ng isang tao, overweight o obesity, ito yung nagiging dahilan kung bakit may mga activities tayo na hindi na natin magawa. Ayun yung humahadlang. Tapos kung bakit tayo kadalasang mabilis dapuan ng mga sakit. Kumbaga pag di kasi healthy yung mga kinakain mo, yung katawan mo hindi din magiging healthy, na nagiging reason nga kung bakit yung immunity system natin or immune system is nagiging weak. Diba? Especially due to the pandemic, napakahalaga na may eating habits tayong maganda. Kasi uso ang sakit. Konting sipon mo lang or ubo is swab test agad ang kaganapan. Kaya as much as impossible, dapat maging maingat tayo sa mga pagkain na ating kinakain. Ayan, gaya na nga lang dyan sa picture na ipinapakita. Kumbaga dyan pinapakita yung malnutrition, diba? Kasi, diba, napaka delikado kapag malnutrition ng isang bata or kahit na sino, kasi ayan yung pwede tayong dapuan ng kahit anong sakit, diba? Wala kasi tayong protection, mahina yung immune system natin. Tapos, kulang tayo sa mga nutrients na kailangan natin sa ating katawan. Ayan, next naman yung health risk of being overweight or obese. Ito yung mga nangyayari sa atin kapag sobra na nating taba. Ayan, yung nagkakaroon tayo ng diabetes, yung type A and type B. Then, nagkakaroon tayo ng high blood pressure, mabilis suminit ang ulo natin, ayan, mga obese. Heart disease and stroke, pwede din. High cholesterol, gallbladder disease, fatty liver disease, kasama siya, yung osteoarthritis, yung pananakit ng mga joints, sleep apnea, yung kadalasan sa mga matataba is malakas yung hilik, tapos pag natutulog sila, nahihirapan silang huminga.
then ayun, pwede din tayong magkaroon ng cancer. Kumbaga, yan yung mga maaaring kahinatnan kapag hindi natin naagapan yung ating pagiging overweight or pagiging obese. May tinatawag tayong anorexia nervosa. Yung anorexia nervosa is an eating disorder wherein a person is abnormally underweight, has an intense fear of gaining, and an abnormal understanding of body weight, often due to the coping with the emotional problems stemming from self-worth. People with the anorexia use extreme efforts to prevent weight gain and keep on the losing weight by restricting food intake, exercising excessively, or using diet aids, diuretics, and laxatives. These tend to significantly interfere with the activities in their lives. Kumbaga, yung anorexia nervosa isang disorder siya kung saan yung tao takot siyang tumaba. Malinaw? Ay yung person is abnormally underweight, payat siya, syempre takot siya tumaba, kaya sobrang payat niya. Kumbaga, may fear siya na maging mataba. Ayun yung anorexia nervosa. Ngayon, ang ginagawa niya nga para kasi nga takot siya tumaba is nagkakaroon siya ng mga maling ginagawa. Ayun nga, yung minsan hindi siya nakain, tinitipid yung sarili niya, or takot siya kumain ng madami. Tapos pag nag-exercise siya is excessive, talagang malala. Ayun, tapos ang dami niya pang ginagawa ng mga iba't ibang activities kasi natatakot siya, kasi sa emotional problems yon na, di ba, alam naman natin na kapag mataba kadalasan is nabubuli. Kumbaga, feeling nila kapag tumaba sila, nawawala yung self-worth nila na tinatawag, o yung halaga nila bilang tao, yung feeling nila mabubuli agad sila, something na ganun. Ayun yung tinatawag na anorexia nervosa, and nervous dahil sa pagtaba or ayaw niyang maging mataba, kaya siya, abnormally underweight. Kumbaga, sobrang payat niya kasi kagustuhan niya, disorder yun. Okay, now let's talk about sleep management. Paano ba natin i-manage yung pagtulog natin? Sabi dyan, sleep is essential to everyone's health. Tama naman, di ba, napakahalaga ng pagtulog kasi kumbaga sa charger, ito yung sa technology or phones or kahit anong kailangang technology is china-charge yan. Kumbaga, ganun din tayong mga tao na kapag pagod na, hihinto muna at magpapahinga. Yun yung tulog. Normally, we need about 6 to 2 hours na sleep at night every day to allow us the body rest and regenerate. Kumbaga, pag nagpahinga tayo, ay yung pahinga natin at regenerate yung katawan natin. When we wake up in the morning after a good night's sleep, we feel fresh and energetic, di ba? Kapag talaga namang kompleto ang tulog mo, feeling mo napaka-fresh mo, napaka-energetic mo, di ba? Kasi pag kulang naman tulog, talagang medyo mainitin ang ulo mo. Then, kapag sa makeup nga, kapag puyat, ang hirap make-upan. Kasi parang yung balat natin is nagiging dry. Kaya mahalaga din talaga na natutulog tayo ng tamang oras at tamang haba ng oras kasi yun yung nakakatulong para magmukha tayong blooming or maging fresh yung face natin or yung face. We become effective and productive in our daily activities. Syempre, kapag nakapagpahinga ka, is parang well-equipped ka na para gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin. Ayan, may tinatawag na sleep duration recommendations. Ito is from the experts. Ito yung haba ng tulog. Kung mapapansin natin dito, kapag masyado ka pang bata or baby, newborn, mas matagal yung tulog. For example, sa newborn, for example, 0 to 3 months, ang tulog mo is 14 to 17 hours. Kapag infant naman, yung 4 to 11 months, 12 to 15 hours. Kapag toddlers, ito yung mga batang makukulit na, 1 to 3 years old, 11 to 14 hours yung kailangan nilang itulog. Yung preschool, yung 3 to 6 or 5 hours, ang kailangan nilang itulog is 10 to 13 hours. Kapag school age naman, ang age is 6 to 13, 9 to 11 hours ang kailangan nila. Pag teenager, 14 to 17 years old, pwede kayo dito, ang tulog na kailangan nyo is 8 to 10 hours. Pag young adult naman, 18 to 25 years old, 7 to 9 hours. Same dun sa adult na 26 to 64 years old, 7 to 9 hours dapat. Kapag older adult is 7 to 8 hours. Ayun yung mga kailangan natin or recommendation ng mga experts na tulog natin. Diba? Dapat mahaba talaga ang tulog natin kasi yan yung
paraan natin para magpahinga. Para ipahinga din yung katawan natin. Kasi nga, hindi naman tayo robot. Na kung yung robot or makina nga, nagpapahinga yung mga technologies tayo pa kayang mga tao, napapagod din naman tayo. Joke, di ba? Yun nga. Kumbaga nakakaramdam tayo ng pagod. Kaya, deserve nating matulog. However, a lot of people, in particular teens, practice bad sleeping habits such as the following. Ito yung mga ginagawa ng mga teens. Ginagawa nyo. Ginagawa ko din. Kasi kailangan. Kumbaga, ito yung mga dapat natin iwasan, okay? Unang-una, syempre, yung staying up all night. Ayan. Diba? Kasi, diba, dahil especially pandemic, new normal, naapektuhan na rin yung education. More on is online na lahat. Natatambakan tayo ng mga school works. Pero, diba, when we manage our time talaga, kaya namang matulog na maaga. Kapag hindi kailangan, kasi tayo dahil nahihirapan tayo dahil na rin mismo sa technology na imbis na tapusin natin is nagti-TikTok, nagpe-Facebook pa, no? Kaya inaabot talaga ng gabing-gabi. Kaya yon, staying up all night, isa sa bad habits. Next yan, internet addiction or internet addiction, di ba? Marami sa inyo yung mahilig sa online games, Facebook, kasi mga yan is taksil. Talaga namang kapag nagpe-Facebook ka or nag-online games, hindi ka makakaramdam ng antok kahit sabihin mo 12 hours kayo nakatutok or madaling araw. Kaya ang kailangan is iwasan mo yung technology. Ibaba mo yung cellphone mo. Okay? Ayun yung way para makatulog ka. And second is, or third is yung eating before sleeping. Ayan, daw yan? Isa yan sa naging bad sleeping habits. Yung matutulog ka na lang, kakain ka pa. Bakit siya naging bad? Kasi diba, kapag kumain tayo, is itadigest yan. At habang nagdadigest siya, ay yung nagiging reason kung bakit kapag busog tayo is minsan hindi tayo ganun agad makatulog. Malinaw? Kumbaga, ang example din yan yung pag-inom ng tubig. May papayo sa inyo is huwag kayong uminom ng tubig kung gusto niyo lang matulog. Uminom kayo siguro 5 minutes bago kayo matulog or humiga, yon, pwede kayo uminom, which is recommended naman talaga uminom ng tubig bago matulog, pero wag naman yung nakahiga ka na, kasi ay yung mga magiging reason, yung pagbusog at yung pag-inom ng tubig is maaaring maging reason kung bakit hindi ka kagad nakakatulog. Ayun yung tatlo, staying up all nights, internet addiction, eating before sleeping. Ayun yung mga bad sleeping habits. Okay, for the last is yung tinatawag po natin na stress management. Sabi dito, we need to deal the fact that stress is part of our lives. Totoo naman siya, di ba? Kumbaga, paggising mo, minsan stress ka na. Hindi na maiiwasan ng stress. Kumbaga, almusal mo na yan, hapunan, tapos tanghalian, hapunan. Kumbaga, part na talaga siya ng buhay natin. Stress happens for many reasons, di ba? Yung mga environmental factors, mga kapitbahay mo chismosa, mga kapitbahay mo walang ginawa, kundi magsabi ng kung ano sa pamilya mo, even minsan sa family mo, nagiging yung mga family problem, nagkakaroon sa'yo ng mga factors, yung school works, ayan, yung fatigue, yung overwork, too much work, mga illness, pag may sakit ka, nai-stress ka, or nagiging reason din ng pagkakail mo yun, then loneliness, ayan, yung pagiging mag-isa natin, nagdudulot ng stress yan. It is inevitable, hence needs to handle properly. Malinaw? Kumbaga given na may stress, pero kailangan natin maging strong, kailangan natin labanan, kailangan natin malagpasan yung stress, hindi natin kailangan tapusin. Malinaw? Hindi natin kailangan tapusin, ang kailangan natin labanan, kasi nandiyan na siya kumbaga part na yan ng buhay natin. Handling stress seems to be taught to do, but we need to learn how to cope with its right way. Diba? In the right way. Ayun. Kumbaga, yung stress is, meron pa sa mga tao diba na kapag stress, problemado na, nagawa pa ng paraan na magiging cause pa ng another problem. Ito, ayun yung iwasan natin, na kapag stress tayo, kailangan natin, for me, napakalaga na may nasisharean ka, may nakakausap ka when stress ka. Kumbaga, sila yung magko-comfort sa'yo, sila yung magsasabi na kung anong dapat gawin. Pag stress ka, huwag ka muna maniwala sa sarili mo. Kasi po, more on negativity, yung kaya mong, yung mga pinaniniwalaan mo, kaya maaaring maging gagawin mo or hakbang mo kapag stress ka ay hindi maganda. Kaya mahalaga minsan is
lalabas tayo ng feelings, ng stress, or may kinakausap tayo. If not properly dealt with, it can be lead to many health concerns, difficulties in sleeping. Ayan, ito yung mga causes ng mga stress natin. Nahirapan tayong matulog, poor immunity, napapabayaan natin sarili natin, yung pagkain natin, hypertension, and even heart disease. Kaya mag-ingat kayo, baka mapaaga, di ba? Kaya dapat we can handle stress. Magwalwal after may stress, mga ganon. Kumbaga, gumawa ka ng mga way, makinig ka ng Hillsong, yung para malabanan mo yung stress. One may also perform poorly in the physical activity because of stress. Ayan. Mga, di ba, minsan sabog ka. Ako minsan, aminado ako pag stress ako or more on yung mga ginagawa ko. Talaga namang hindi ko na, nasabog na ako. Magpo-post ako ng activities, ibang section pala yung pinag-sendan ko. Kumbaga yun. Kumbaga naapektuhan ito yung performance natin. Kaya as much as impossible, we need to handle properly yung stress na tinatawag sa atin. However, while some may be able to deal with the stress, other may not and resort to the ineffective or worse unhealthy means of dealing with stress. Diba yun? Kaya may mga nagpapakamatay. Kaya if I were you students, dahil sa pandemic, ang may papayo ko lang is magdasal, matuto kayong magdasal, na kapag stress kayo is huwag nyo sa utak talaga. Ilabas nyo na lang din. Mag-share kayo. Ayun, for me talaga napakalaga na may nakakausap kayo. Kung wala man is si Lord ang kausapin nyo, the best na pwede nyo kausapin. Okay? Huwag nyo masyadong dibdibin lahat ng mga bagay and laging piliin maging masaya. You only live once na para mabuhay or yung pinakabuong buhay mo is napunta lang sa stress. Choice mo yan. Choice mo maging masaya. Choice mo hindi ma-stress. Hindi masama minsan na takbuhan ang problema. Okay? Pero syempre, after mo takbuhan, harapin mo. At sa pagharap mo, dapat may matatag ka ng puso mula sa pagtakbo mo, pagtakas mo, at sa pagbalik mo, kayang-kaya mo na itong lagpasan. Diba? Parang volleyball lang yan. Kapag kinampas ka, in-spike ka ng bola, receive ng maganda. I-receive mo ng maganda para tumalbog ng bongga ng maganda at ma-spike mo pabalik. Ganun lang din ang mga problema natin sa buhay. Receive lang natin ang receive at gumawa tayo ng paraan para malagpasan natin. Okay? Madali lang yan. Stress management. Ayan, kailangan may stress management tayo para maging healthy tayo. Okay? Ayan. Ayan, hanggang dito lang yung lesson natin and okay, thank you for listening. That's all for today. And I wish that this lesson may help you, especially sa mga stress or mga unhealthy dyan. Pakawalan nyo ang sarili nyo. Sabi ko nga lagi kong sinasabi, di ba, na ang pinaka-best way is pakawalan mo yung sarili mo. Huwag mo tignan ang problema bilang problema. Pwede mo siyang tignan pero sa positibong pamamaraan, okay? Kung walang problema, hindi din naman tayo maging strong. Again, thank you and God bless.